Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayo nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Bro, maraming salamat bro Rush. So, Pastor, maraming salamat. Bro, anong topic gusto mong talakayin natin, bro? Yung total depravity. Idol mo si Jando eh. Bro Jando, ano da? tanungin si Pastor. Ano da yan? Total depravity. Total depravity, ano yun? So yung total depravity ay yung dahil sa kasalanan, yung tao ay walang kakayahan na manampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sa kasalanan. By his own capacity. Mukhang tugma sa amin yan, bro, ah. Kaya nga meron kaming intercession of the saints eh. Dahil hindi yung merit namin. Mukhang tugma sa amin yan, bro. Walang iba dyan na hindi tugma sa amin. So para sa inyo, yung tao ay walang kakayanan na manampalataya. May kakayanan siya pero yung panalangin niya hindi tatagos. Kaya nga meron kaming intercession of the saints. Baka kasi mapunta sa panalangin yan eh. Okay. So walang iba dyan na Okay, so yung gusto mo, yung God decreed sin with purpose. Ano ibig sabihin nun? So yung Diyos ay nag-decree ng kasalanan. Kasama yung purpose. Yung kasalanan, ibig sabihin mo Pastor, nag-utos ng kasalanan, decree? Iba yung decree, mayroong ibig sabihin na decree na order, command, or determine. So yung ibig kong sabihin na decree ay determine. Itinakda ng Diyos ang kasalanan with purpose. Yung klase yan. Wala rin sa amin din. Kasalanan with purpose. Hindi na lang para sa iyo, nawawala yung kaligtasan para sa iyo. Ganoon na lang, patunayan mo na lang yung once save always save, tutulan ko. Yan, sa amin, medyo may pagkaiba, yung naligtas ay nagpe-persevere until the end. Yun na nga. Hindi kayo osas. Sige. So hindi kayo osas. Kasi may pagkaibang interpretation yung osas na sometimes sa kanina parang hindi nag-persevere until the end. Pero ang sa amin, yung totoong sin ay mag-persevere until the end of his life. Ano na lang kaya? Naniniwala ka ba, bro, na ang Katoliko ang nag-compile ng Biblia, bro? Naniniwala ka ba doon o hindi? Naniniwala ako na ang pag-compile ay sa Katoliko. Agree din ako doon. Agree ka doon? Ang Katoliko nag-compile? Si bro? Si Apostol Pedro, ang unang Santo Papa, bro. Naniniwala ka doon? Hindi namin po yan believe eh. Kasi hindi naman kami naniwala sa Santo Papa eh. Ako ang affirmative. Negative ka.
paano ko ipatunayan na hindi sa Santo Papa kasi hindi naman ako niwala sa Santo Papa. Yun na nga eh. So, Ako ang affirm ako ang affirm. Yun na nga. So, hindi sa amin. Yun na nga. Ako ang magtitindig, ikaw ang kukontra. Kahit na mapatunayan ko na hindi Santo Papa, eh, wala naman sa aming belief yan, bro. Yun na nga, bro, kasi ganito na eh. Ang magtitindig ng affirmative, yun ang kanyang belief. So, dahil hindi ka naniniwala, ikaw ang kukontra, ikaw yung negative. Payag ka dun. Hindi, para sa akin, kahit na siya Santo Papa or hindi, What if kaya, wala Brother Jando, naman yun. suggestion ko, Pastor, suggestion ko, Pastor, kaya mo bang tindigan kay Brother Jando na kayo ang tunay na iglesia? Ayan. sa pamagitan ng turo, Ano sa sa pamagitan ng turo, Hindi, yung church mismo, hindi yung turo. Yung church mismo kasi, si Kristo kasi, pag sinabing church, bro, ganito. Pag sinabi kong iglesia ni Kristo, nakasulat sa Bible. Kapag sinabing Church of God, nakasulat sa Bible. Kahit sino pwedeng gamitin. hindi pwede yung gamitin ng kahit sino. Hindi pwede yung turo. Bro, hindi pwede yung turo Kahit kasi, sino pwede eh. kasi halimbawa, church, pag sinabi mo, pag nag-claim mo kasi na kayo yung tunay na church, dapat kaya mong ipatunay sa akin na existed na kayo since the first century. So, sa turo, bro. Sa turo. O sige, patunay mo sa akin na first century, nagtuturo na kayo sa first century to prove na kayo ang true church. Kaya mo yan? Kasi bro, tandaan mo bro, Reformed Presbyterian po ako, na yung mga church father ay sinusunod din namin yung mga turo. Hindi po ako Baptist. I mean, bro. Reformed Presbyterian po ako. Nakaroon din po kami ng child infant baptism. Mayroon din po kami. Medyo close ang ating mga naniniwala din kami sa mga church father. Hindi, I mean ba, ganito kanya no. Si Kristo kasi nagtatag siya ng iglesia. At yung iglesia na yan, ayon sa Efesos 5:23, siya ang tagapagligtas niyan. Ang tanong, kayo ba ang iglesia tinutukoy diyan na siyang ililigtas ni Kristo? Yun ang tanong doon. So kung sinasabi mo kasi yung iglesia ay mga tao, pwede. Pero kung sinasabi mo na yung pangalan, kasi pwedeng sundin yan ang pangalan pero hindi siya ligtas. Hindi, wala ko pakialam sa pangalan, bro. Ang sa akin, yung church talaga ang sa akin, yung church. Hindi yung pangalan. Pwede ka naman magpangalan kahit na ano eh. Yung church lang ang sa akin na hahabulin ko dyan. Kung kayo ba yung church na tinutukoy sa Biblia na tinatag ni Kristo doon sa Matthew 16:18. Kung kayo yon, tindigan mo, tututol ako. Sige. Yun na lang. Basta yung ating preposition na kami po ay part ng iglesia na kung saan ay itinayo ni Kristo. Anong part? Part ng iglesia. Hindi pwede part. Dapat kayo yung mismong iglesia. Hindi lang kayong part. Para lang yung sinabi ni Elisoriano eh, God maybe made us part of His church, but we are not the true church. Baka ganun eh. So much better talaga na yun talagang kayo talaga ang true para mag-claim niyo yung sinasabi sa Biblia na sa Efesos 5:23 siyang ililigtas ni Kristo. Kasi Brother Jando, ganito, Pastor, kanina mo pa sa debate natin, the sheep, only for the elect. So, yung sheep kasi at elect, di ba sabi mo kasi yung sheep, salvation, di ba? Ha? Hindi, about ato sa church, yung sinasabi mo kasi na may definite article na the sheep, kayo dapat, ibig sabihin kayo yung iglesia. Para matutuloy tayo. So, titindigan ko na yung totoong Christian ay hindi mawawala yung kaligtasan. Yun lang, bro. Ay, once always saved nga. Sige, bro. So, once always saved para nga yun. makatuloy na. Para Once always saved yun eh. Once always saved nga, bro. Okay. Patunayan mo na ang once always saved biblical. Ganon. Tinuturo ng Bible. Patutunayan mo na ang once saved, always saved, tinuturo ng Bible. Ay, tutulak ko doon. Sige. Tutulak ko doon. Ayan, maganda yung topic niya. Bro Janto, baka Sige, bro. pwede magtanong lang kahit isa o dalawang tanong lang kayo. Tatanong ka sa kanya?
Yes, bro. Kung okay lang po, Pro Pastor. Sige, go ahead, Brother Angel. Gusto mo magtanong sa kanya eh. Pagbigyan natin, bro, ha? Sige bro. Sige, go ahead, Brother Angel. Okay lang po. Itatanong ko lang kasi kanina narinig ko sa inyo yung hermeneutics, no? Mga mabibigat na pag-aaral yun, no? When you said hermeneutic study kasi, yun ang mga talagang pagdating sa pagpapaliwanag ng Biblia, contextualize, malalalim yan. So when you said, sabi mo sa hermeneutics ka mo, if you said hermeneutic study, ano yung mga teachers hermeneutics study? Ano ba specific na tinatawag sa mga yon, kapatid? Pagka nag-aral ka ng hermeneutics study, ano ang tawag sa mga teacher doon? Pag sinabing hermeneutics, it is the art and science of interpreting the scripture. Ang hermeneutics ay mayroong principle. So inaaral Hindi yung po, Bible. yung pong teacher doon, anong tawag po doon sa mga teacher ng hermeneutics? Teacher. Sa mga teacher ng hermeneutics, Ano tawag? mga teacher. Scholars, theologians. Okay. Mga teacher ba? Okay. Premise lang po yun, no? So sabi mo, hermeneutics mga teacher. Dapat yan mga theologian po yan, no? So ngayon, sino po nagturo sa inyo ng hermeneutics study? Nagtuturo ng hermeneutics, teacher talaga dyan ang nagtuturo ng hermeneutics. So kung mga theologian, pwede din. Pero kung sabihin natin teacher na nagtuturo ng hermeneutics, teacher po ng theology, so pwede rin. Theologian po yan. Ngayon po, tanong ko po, sino po ang theologian ng hermeneutics na nagturo po sa inyo? Para mapatunayan yung sinasabi nyo, hermeneutics, lagi mo binabanggit sa hermeneutics explanation, ganito. So, sino yung theologian nyo na nag-aral ka ng hermeneutics, specific na pangalan po, para makita natin kung saan nanggaling yung interpretation nyo. Sino po yung theologian na yon na nagturo sa inyo specific? Marami pong books na kung saan ay nagtuturo ng hermeneutics. So isa po, gamitin ko po yung pangalan. Sa inyo po ay si Sun Ginis. Hindi po. Kayo po, hindi po yung books, yung mismo, when you study, mayroong face-to-face study. Ibig sabihin, yung nagturo sa inyo mismo, sa hermeneutics kasi, theology kapatid, mag-aaral ka po, pastor, kasi talaga, face-to-face yan, study. When you said study, there's a teacher. It's not just a book. Pag sinabing hermeneutics, ay nagbibigay siya ng principle how to interpret the Bible. No, ang tanong ko po, sino po yung teacher nyo o theologian nyo nga? Yung nagturo sa inyo, not reading the interpretation, yung mismong tao na nagturo sa inyo as a theologian. Sino po? Yung mga pastor din namin nung una, bro. Theologian dun po sila. Sino po specific? Yung kilalang theologian sa history. Sige, si James White, bro. Isa rin siyang nagtuturo ng hermeneutics. Kilala mo yan, James White? Kilala mo yan, Brother Angel, yung James White, sinasabi niya? Sino yung... Hindi naman theologian si James White eh. Pastor lang yun sa Amerika eh. Pastor lang yun eh. Katulad mo lang yun. Ang Brother Angel, ang nagturo talaga theologian dyan si John Calvin. Sa kanya nakumpisa yan, si John Calvin. Hindi, sabi kaya niya, tinawag na to, ang turo na yan, tinawag na Calvinism so eh. yung sinasabi ko sa ngayon na nagtuturo, isa po yan sa mga theologian or scholar. Hindi nga theologian si James White, hindi siya theologian. Siya yung siya yung nakadebate ni Joe Ventilacion, Brother Ray? Yes. Hindi lang si Joe Ventilacion nakadebate ni James White at pati rin marami siya nakadebate pero hindi siya apologist lang siya, pastor na apologist, hindi siya theologian. Pag sinabi mong theologian, can you define theologian? Yes, may titulo yan ng isang biblical teacher na talagang ibigay sa iyo yung titulo na yan, theologian, kaya nga theologian, doctor of theology. Ha?
Hindi siya nag-aaral ng theology. Apologist Ay, lang mali. siya. Hindi siya nag-aaral Ay. ng theology. Apologist lang yan. Pastor lang na apologist yan. Parang ikaw lang. Sa Amerika, sikat lang siya kasi marami siyang naguyo. Si James White, scholar yan. Scholar at theologian yan. Palagi niya nakadibit nga yung presidente ng RCC sa apology, si Son Gines. Kilala nyo ba si Son Gines? Kaya nga nagkakadebate nga na sila doon pero hindi yan theologian si James sa White. inyo siguro bro, hindi. Pero para sa amin, siya po ay theologian. Okay. Dapat may ipakita ka dapat na ano na siya theologian. Brother Angel, nasagot yung tanong Brother Angel. Ang sagot niya, Titulo kasi yan eh. Ang sagot niya Brother Angel si James White. Sino yung nagturo kay James White, bro? Kailangan ni Harky, may connection sa mga apostol? Yan, pangalawang tanong niya bro is, may connection ba daw ang nagturo kay James White sa mga apostol? Yung katuruan ni James White ay kinuha niya rin doon kay Calvin, yung iba, at kay Martin Luther. So yung tinuro ni Calvin ay nagmula din doon sa kay San Agustin. So yung ibang mga turo namin ay nagmula din sa mga church father. Doon sa kay Athanasius, kay Arius, kay Athanasius, doon. Nang galing din yung mga turo namin. Mga Katoliko po yun Paano nangyaring naging Presbyterian ko? Katoliko yung mga pinanggalingan niya ng turo. Sino daw? Ignatius? Yung si Athanasius ba? Si Athanasius, Katoliko si Athanasius bro. Bakit napunta ka sa mga Katolikong church father po? Diyan po, nagagaling yung mga turo namin. Pastor, may book of may ano ko dito, the faith of the early fathers. Nabanggit dito si Athanasius, wala siyang turo about tulip, about limited atonement at osas, wala, pastor. Pastor, pinagluloko mo kami. Ang mga turo mo, bro, hindi naman sa mga church father. Yung tinuro ng specific yon. Katulad ni Athanasius, yung sinusunod namin doon, hindi lang man tulip yung tinuturo namin. Tinatanong nyo kami kung saan ang galing yung turo namin, hindi naman tulip yung, sa aming simbahan ba, tulip lang tinuturo namin. Naniwala din kami na si Christ ay Diyos. At yun sa history ay nakikip namin yung council. Brother Angel, yung tanong mo Brother Angel, sagot na. So, madali lang naman kasi i-claim eh. So, wala tayong magagawa, Brother Angel. So, nasagot yung tanong mo. Meron ka bang ibang tanong? Wala na. Dalawang sinabi mo eh. Tingnan nyo pala ng mga turo nyo po galing sa Katoliko. Tama po ba? Kami rin po ay pag sinabing Catholic, ay inaamin rin namin na Catholic Catholic din kayo. po kami. Sa word na Catholic. Wala na, okay na ako doon. Katoliko daw ang... Pero hindi po kami Roman Catholic. Yun po, ay hindi mo alam bro. Catholic, pero kami po ay Catholic. Katoliko na sila. Yes, namin ko po, Catholic kami, pero hindi kami Roman Catholic. Ay, patay tayo. Yes, we agree na ang Presbyterian, inaamin yan na Catholic yung Presbyterian. Kasi yung word na Catholic, universal. So, ang Presbyterian ba Catholic? Catholic ang Presbyterian? Yes, umamin yan ang mga Presbyterian na Catholic, pero hindi sila Roman Catholic. Catholic ba ang Presbyterian? Tanungin ko nga dito. Catholic ba ang Presbyterian? Okay. Narito ang tinanong ko kung Catholic ba ang Presbyterian, ang sagot dito, Catholic ba ang Presbyterian? Hindi. Ang Presbyterian ay hindi Catholic. Ang Presbyterian ay isang Protestant denomination at hiwalay sa Iglesia Katolika sa paniniwala, pamumuno at kasaysayan. Ito tayo sa conclusion, summary. Ang Presbyterian Church ang Presbyterian Church ay hindi Katoliko. Ito ay isang protestanteng simbahan na nagmula sa Reformation noong ika-16 na siglo. Mayroon silang ibang pagkaunawa sa Biblia, sakramento at otoridad sa pananampalataya, kaya't sila ay hiwalay at hindi bahagi ng iisang katawan ng Iglesia Katolika. So, hindi pala. So, bro Jando, maliban dyan, baka naman may bibigay si Pastor
na ang Presbyterian ay Catholic. Kahit saan man, kahit sa... Meron ka bang ano, bro? Meron ka bang reference, bro? Reference mo na Presbyterian is authority na gumamit ng pangalan na Catholic? Wait lang, bro. Ang tanong ni Brother Angel, bro, is, meron ka ba ng reference to prove na ang Catholic, ang Presbyterian ay Catholic? Bro, meron ka ba daw reference, bro? Tanong ni Brother Angel. Meron ka ba daw reference na ang Presbyterian ay Catholic? Meron ka, bro? Ang Presbyterian ay Catholic? Meron ka kahit sa Biblia, sa reference nyo, kahit sa inyo lang, bro. Kahit anong libro yan, kahit sa comics pa yan, Presbyterian also Catholics. Meron, wala. Mababasa. Nag-research pa si Pastor. Kasi ang alam ko kasi sa term Catholic kasi, ang alam ko sa term Catholic, ang nag-imbento ng pangalang Catholic. Ano ibig sabihin na Catholic? Kasi ang alam ko kasi diyan, ang nag-imbento ng term Catholic ay si Bishop Ignatius of Antioch. Siya yung nag-imbento ng term Catholic. Pero Yung, naniniwala ka doon, bro? Pero naniniwala ka doon? Naniniwala ka doon sa sinabi ko, bro, na ano, bro? Naniniwala ka ba sa sinabi ko na ang nag-imbento ng name na Catholic Church is si Bishop Ignatius of Antioch? Yes, I agree na ang inimbento ni Ignatius ay Catholic, hindi po specific na Roman Catholic. Etong sinabi ni Bishop Ignatius, yung Catholic, bro, ay distorted na yung kanilang turo. Narito ang sabi ni Ignatius, they are considered Catholic but the teaching is distorted. Kaya kami na mga Catholic umalis sa Roman Catholic. Nagiging Presbyterian po kami. Okay. Pero yung mga church father na turo, tinuturo namin. Kasi belong kami sa Catholic, hindi po sa Roman Catholic. Okay. May sinabi si ano rito, si Bishop Ignatius, sabi dito sa aklat na ito, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Yung palang Catholic Church pala, ginamit pala yun to denote the church throughout the world in union with the Diocese of Rome. Ang tanong, bro, meron ba kayong union with the Diocese of Rome? Diocese. Ulitin ko ito sinabi to, yan ay kinuha sa epistle ni Ignatius of Antioch sa letter to Smyrna, chapter 8, verse 2. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. So for clarification, kasi ginagamit mo yung name na Catholic na inimbento ni Bishop Ignatius, meron ba kayong union with the Diocese of Rome? No, wala kaming union sa Diocese of Rome. Hindi kayo ang Catholic. So, ang union namin sa kay Cristo. So ibig sabihin, hindi nyo pwedeng gamitin ang name na Catholic Church kasi ang name na Catholic Church was used to denote the church throughout the world in union with the Diocese of Rome. So hindi nyo pala pwede magamit ng name na Catholic. Tapos ito pa, meron pa isa dito. Sabi mo kasi kanina na ang Catholic Church hindi siya ang Roman Catholic Church. Sabi niya kanina, narinig ko yun eh. Ang Catholic Church daw, hindi daw yun ang Roman Catholic Church. Kami po Catholic, hindi Roman Catholic Church. Yan na nga, ang sabi mo kanina, ang Catholic Church, kami po ay Catholic. Hindi yun ang Roman. Hindi po Roman Catholic. Hindi daw yun ang Roman Catholic Church. Hindi pa niya nasasagot yung tanong. Pero, nasagot na niya, Brother Angel? Nasagot na niya? Hindi, saan mababasa nga na ang Presbyterian ay Catholic? Ay, hindi niya ano lang siya, nag-interpret lang siya. Ito yung isa sinasabi sa isang encyclopedia,
Catholic Church. Catholic Church. From Greek Catholicos, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Kaya pala yun siya sa Diocese of Rome kasi in communion with the Bishop of Rome. Hence often called Roman Catholics. Ba't Roman Catholic? Akala ko. Presbyterian Catholic. Tanong ko lang, bro. Pag sinabi mong founded by Christ, specific book ba na sinabi ni Jesus Christ na yung founded niyang church ay Roman Catholic, bro? Yung pangalan? Ito ang sagot ko dyan, bro, sa tanong mo na yan, okay? Ang sagot sa tanong mo na yan, bro, wala kaming turo na kapag sinabing siya ang founder, kailangan niyang banggitin, hoy, ako ang founder niyan. No. Di pwede yun. Wala sa logic yun eh. Kapag sinabing siya ang founder, dapat proven na siya ang nagtatag. Sa may Matthew 16:18, I build my church. So ano yung church ang ibig sabihin doon, bro? Ecclesia, yung mga tinawag, the call out ones. Okay. Yun. Okay, salamat, bro. Tama ba sagot ko? Kasi yung iba kasi, sinasabi kasi ng iba, na paniniwala daw namin na ang church daw ay building. Yun daw paniniwala namin. So lahat na tinawag at nanampalataya ay belong sa church ng Diyos. Hindi. Ni Kristo. Hindi. Sabi niya kasi meron. Lahat na nanampalataya ay nagsisisi sa kanilang kasalanan at sumunod kay Kristo ay hindi sila part ng church ni Kristo. Ang sabi nga ni Kristo, di ba? May maling pananampalataya eh. Meron kasi nangangaral ng maling Kristo. Merong sa Biblia yung hidwang pananampalataya, bro. Hidwang pananampalataya. Actually, sa Biblia, sabi ni Kristo sa John 10:16, mayroon akong ibang mga tupa. Tinawag niyang kanyang tupa kasi nananampalataya sa kanya. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan na ito. Wala sa kulungan, wala sa iglesia niya. Pero kinikilala niyang tupa kasi naniniwala sa kanya. Kaya sabi niya, kailangang dalhin ko naman sila rito upang sila ay maging isang kawan sa ilalim ng isang pastor. Sabihin, yung kanyang mananampalataya, kailangan niya pasukin sa iglesia. What if yung mananampalatayang yun ayaw pumasok sa iglesia niya? Hindi niya makonsider na part of his church. Hindi ba? So, ang ibig mo po sabihin na pag pumasok ay sa organization ng iglesia sa pumasok, hindi po sa spiritual na calling. Organization talaga, bro, kasi talagang isang grupo sila eh. Ano ko muna, sadali. Kada parang nakikita ko, napapasok siya sa organization. Pag sinabing called out, called out, tinawag sila. Meron akong ibang mga tupa. Tinawag sila saan? Tinawag sila para maging alagad ni Kristo. Kaya nga sabi niya, 'di ba, kailangang dalhin ko naman sila rito. Dalhin saan? Sa kulungan. Ano yung kulungan na 'yon? Yung iglesia niya. What if ayaw sumama? Hindi lang yun, bro. Ang iglesia, bro, tandaan mo, tinatagya sa mga apostol. Kasi kung alam mo yung... Ang sinabi mo ay lost sheep. Di ba? Hindi lost sheep. Ang lost sheep, merong lost sheep na wala pa sa sheepfold. Tama? Hindi, wala sinabing lost sheep. Sabi niya, may mga tupa ako na wala pa sa kulungang ito. So, hindi siya lost. Kasi wala pa eh. Maliban na lang kung nasa loob na umalis na wala, yun ang lost. Pero ito wala pa eh. Wala pa sa kulungang ito. Pero aware ka din ba sa scripture na Jesus came to seek the lost? Yun na nga, lost. Ang ibig sabihin nun, bro, nasa tamang pananampalataya na umalis pa rin. Kaya nga, pinababalik niya eh. Ang tinutukoy dyan, yung Israel. Yung nawawalang tupa sa Israel. So, kailangan niyang pabalikin. Tapos, tayo siya ng iglesia, sabi niya,
kailangang dalhin ko naman sila dito. Eh what if yung kanyang tupa ayaw sumama? Para bang si para bang si Nicodemo nakalala ko yung The Chosen naman, yung The Chosen. Diyan, bro, sa John 10, sa konteksto, sino yung hindi maniwala kay Kristo? Sa konteksto ng 10, sino yung hindi maniniwala? Yung sheep niya, yung lost sheep, or hindi niya sheep? Sa ano doon so yung hindi naniniwala sa kanya? Kasi nag-quote ka ng 10, so ang tanong ko sa konteksto ng 10, sino ang hindi maniniwala sa kanya? Hindi. Yung hindi niya Wait lang. or Basta yung kanya, or yung mga wag niyo muna Huwag niyo muna pag-usapan yan kasi sa debate nyo na napag-usapan yan, dinibati na natin yung kaganina para hindi tayo nakamove on dyan. So, i-cancel na yan. Sige, sa ano na lang yan. Sa debate na lang, no? Sige bro. So, ituloy natin, no, na patutunayan mo, mananampalataya ay hindi mawawala yung kaligtasan. Yun, ako yung affirmative, tapos ikaw yung negative, tama? Bro, yung term totoong mananampalataya, mukhang ano yun pabor na sa'yo yun tema na yun yung totoong mananampalataya. Patunayan mo na lang bro. Paano magiging lost kung hindi siya totoong mananampalataya? Walang nawala sa hindi totoo. Ito bro. Pero yung totoong pananampalataya ay hindi mawawala. Bro, patunayan mo na lang bro siguro na ang iglesyang kinahaniban mo yan yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Tututulan ko. Kasi when you attempt to real faithful, hindi na walas pa real faithful nga ano ba naman yan? Non-debatable naman masyado. Bigyan yung mas maganda siguro tindigan mo sa akin na yung iglesyang kinahaniban mo ngayon. Anong iglesia yan parang logi ka doon kasi parang lalabas doon hindi ka real faithful. Mukhang ano Sige bro. Mukhang bro. Yun na nga gusto ko bro. Tindigan mo na yung bro na yung kinahaniban mong iglesia. Muna bro, pag-isipan mo muna at i-konsulta ko muna kay Russia para hindi. Bro, kailangan mo bro kasi may preaching ako bukas. Sunday sa amin may preaching pa ako. So sana kayo hindi na ako makipag-debate. Pero nakalimutan ko kasi may commitment ako, nakipag-debate ako. Pero pwede na ako ngayon na wag muna mag-commit sa usapin kasi bukas may preaching pa po bro ako. Pwede natin i-set yan kasi nandyan lang naman si bro Russia. Okay ba bro? Sige. Okay. Maganda kasi kung pag-usapan ng tema muna may preaching siya bukas mo dyan. Sige bro. Thank you sa oras bro. Ganito na lang. Kung may makikita ka na Iglesia ni Cristo na kasi hindi nakikita ko na hindi ka na bumato sa The Revealers. Sabihan mong The Revealers na ako ang tatapat sa kanila kahit sino dito sa iyong platform. Ganito yan bro. Yung sa The Revealers bro, meron akong sagot doon. Inihahanda ko pa yung sagot ko. Actually, gumawa na nga ako doon ng video para ipang sagot sa kanila. Ipopost ko na lang to siguro bukas. So, sa The Revealers talaga bro, meron kaming reason ba't hindi pinapatulan yun. Kasi yung video namin kasi pinagchachap-chap nila. Yung sagot namin pinagchachap-chap nila. Unofficial. Unofficial. So at saka unofficial pa sila. At saka unofficial pa sila. So malakas ang reason namin na wag sila patulan. Dahil unang-una unofficial. Ikalawa wala silang mukha. Ikatlo ang fake yung account. Fake accounts, mga dami accounts. In other words, mga terorista yun. Tsaka pang-apat, yung aming mga video pinagchachap-chap nila tapos ginagawang katatawanan. So wala kaming parang un-Christian kind of spiritual warfare. So ayaw namin patuloy yung mga ganun. Para lang yung parang taga-kalye lang. Sige, good night. Sige bro, thank you bro.